Okay, good morning and Monday. Top-down analysis tayo, no? And see you 7 p.m. Pero para at least makita nyo na to, and then by 7 p.m., pwede kayong magtanong. But then again, we are not expert. We're just a group of people na gusto mag-share ng knowledge na natutuhan namin sa mga learnings na may bayad. So the reasons why we want to give it for free is we just want to give it for free. Ganun lang. Wala nang masyadong dahilan. Top-down analysis, again, gold. Still, the gold fundamentally is unstable, unpredictable. So, if the US value or if the US economy is unpredictable, no, the value of the USD in the market is bumababa, no? And the institutions are going to use or buy USD to buy gold. If that is the case, the gold, yung demand ng gold ay tataas. So, kung maraming gustong bumili ng gold for another reason, magkakaroon din tayo ng lesson for that, no? The gold will, yung value ng gold is tataas. And sa nakikita natin ngayon, the value of gold is talaga naman tumataas. But then we have this week, this is a seller rejection. So, hindi naman pwedeng ang gold ay dire-diretso tataas. Hindi naman ganon. So, on top-down analysis, una natin ginagawa is naglalagay tayo ng support and resistance. Then, ito, yung support and resistance natin. Support is lalagay natin sa ilalim ng low ng October candlestick. This is monthly. But since this is monthly, gagawin natin siyang yellow. Yun yung color code natin for monthly and solid line if it is support. Yan. So, yan. And then, pwede yung control, laptop control, i-drag nyo yan doon sa high. Yan, sa ibabaw ng wick. Sa resistance, yellow pa din, kaya lang right-click properties, gagawin natin siyang long dotted line. Pag long dotted line, ibig sabihin, resistance. Yan. Pag yellow, ibig sabihin, nilagay natin on the monthly basis. Then, lower time frame, baba tayo ng weekly. Ayan, tanggalin muna natin yung ibang mga nakalagay dyan para malinis. Last week, nag-bounce siya doon sa, nag-bounce siya doon sa low nung last previous week. So, ibig sabihin, this price is significant. Pwede nating lagyan yan ng support on a weekly basis. Ayan. Paano namin malalaman na support yan on a weekly? Right-click nyo, properties, lagyan nyo ng blue. And since this is support, gawin yung solid line. Ayan. And then sa visualization, uncheck nyo tong all time frames. Tanggalin nyo yung monthly. So, sa weekly nyo lang makikita ngayon yan. Tingnan nyo, pagpunta ako ng monthly, wala siya. So, nandun lang siya sa weekly. So, ang significance niyan, kahit bumaba pa tayo ng daily, alam natin that this line is a weekly support. Ganun lang, ang pag-identify ng support and resistance, hindi nyo na kailangan tumingin ng 10 years. Pinaka-latest kasi yun yung range na kailangan natin. So, anong yung range na kailangan natin? Ito yung pinakamababa ng month of October and pinakamataas ng month of October. Ito, binabasa na lang natin ito is on the long term nakikita natin na nagkaroon ng rally, bullish rally, then consolidation, and then another rally. So most likely this movement ng candlestick ngayon na ito is another consolidation. So saan may pupunta? Still up to now wala namang sigurado kung saan pupunta. Pero on the long term, the market is bullish talaga since yung pagiging unpredictable na economy ng US. Yun yung importante na tandaan nyo. And then, so establish na yung support on the monthly, on the weekly basis. Punta naman tayo ng daily. Sa daily, makikita nyo talaga is nagre-reject yung price na to dito, somewhere here. And then this candlestick and this candlesticks, pag pinignan nyo yan, mayroong fair value gap. Yan. So, ano ba yung fair value gap? Yung fair value gap, yun yung mga
space between this candlestick, 1, 2, 3, space between the high of the candle na first candle and the low of the third candle. Yan. Mate, ano yung fair value gap? Yung fair value gap, yun yung mga unfilled orders. Ngayon, if you really wanted to dig kung ano ba yung ibig sabihin ng fair value gap, tandaan nyo lang yun, i-note nyo, then tingnan nyo sa mga YouTube, maraming nagtuturo. Makakatulong yun. Ang YouTube naman, nakakagulo lang yan pag hindi mo alam kung ano yung kasalukuyang hinahanap mo. Pero kung alam mo, nga tulad nga, alam mo, fair value gap, di aralin mo yung fair value gap. As you can see, there are a lot of rejections on the fair value gap. Rejection, ibig sabihin, nasa ilalim. Anong nagre-reject? So, buyers are rejecting. I-reject ng buyers yung pagbagsak ng price. For how many days? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayan. Although na medyo bumaba siya kanina, walang confirmation na i-break niya na tong fair value gap na to. Sa mga swing traders, they are waiting to break this consolidation. Kung mapapansin nyo, parang may triangle dyan. On the daily, mapansin nyo yan. And since this candlestick, this candlestick, this candlestick, and these candlesticks have a smaller body, it signifies indecision, yung area na yan. Undecided pa yung market. Mate, may mga pumapasok na yan. Yes, they are scalpers. Pag scalpers ka, hindi kayong nagbababad sa market kasi delikado. Sa mga hindi pa sanay, sideways, I suggest na iwasan yung mag-trade ng sideways. Okay. So, eto ngayon, naglagay ako ng resistance and support. Bakit? So, again, this is the fair value gap na nakita natin on the higher time frame of daily. So, fair value gap could act like a support, strong support. Bumagsak, nag-reject. Binagsak, nag-reject. Sa iba to, double bottom. And then, mapapansin nyo, this is high, this is low, this is higher low. Kumpara dito. And somehow, this is also higher low. This is high, lower high, lower high. So, ibig sabihin, anong pwedeng nangyayari? Pwedeng nagkakaroon siya ng triangle at nai-squeeze yung price papunta dito. So, saan pupunta? Hindi natin alam. Okay? So, let us wait kung saan magbe-breakout ang candlestick or magbe-breakdown ng candlestick. There are traders na pag nag-breakout, pasok sila, then tingin sa kaliwa, ito, pwede kang mag-TP dyan. Pag nag-breakdown naman, tingin sa kaliwa, pwedeng dito yung TP or pwedeng dito yung TP. Yan. But there are traders, there are different types of traders kasi, kahit ako, marami akong tinuturuan, pero minsan, madalas pa nga, yung mga tinuturuan ko, minsan mas magaganda pang kumita sa akin. Lalo na kung focus sila. Minsan, pag nag-breakout dito, hintayin nyo mag-pullback. There are good breakouts and there are good pullback. There are good breakdown and there are good pullbacks from the breakdown. Ano yun, mate? Isama yun sa mga lessons natin. For now, nakikita natin that the price is nasa support. And this is established support and resistance. And just previously, nag-trade ako, nag-buy ako. Yun lang, konting-konti. Tapos, nag-trailing stop ako. Kaso, natamaan na yung trailing stop ko. So, wala na akong trade ngayon. Ayan, wala na akong trade ngayon. H1. H1. Sa H1, so, still, di ba, papansin nyo, nag-bounce dito, nag-retest dyan. So, ayun, merong bullish. There's another bullish candlestick. Pero, tingnan natin sa lower time frame. 30 minutes. O, ayun.
So, high, lower high, lower high, lower high. Yan, low, lower low, lower low, lower low, lower low. Pero, di ba dapat high, lower high, lower high, lower high, and then dito nagkaroon ngayon ng tinatawag na choke. Yan. So, choke is change of structure. Possible na magkaroon ng change of structure. So, depende pag ito ay nagpunta dyan, ayan, nauntog dyan, then bumalik, tapos nag-create ng another higher low. Because this is low. Dapat, kung magtutuloy yan, this is low, lower low, another lower low. Pero, nagbago nagkaroon ng low, lower low. This could be this could be a lower high. Kasi nagkaroon ng choke dito. So, pag ito na-break yun, this is a break ng structure. So, yun yung mga opportunity to enter a trade. Ano yung pinaka-TP? Possible. Ayan mga TP. Yan, TP. And, napansin nyo kanina, di ba, nagkaroon ng liquidity sweep? Actually, nagkaroon ng liquidity sweep. Ayan yung mga liquidity sweep yan. Ayan. May tanong naman yung liquidity sweep. Ayan. Tingnan natin ano yung liquidity sweep. Isipin nyo, wala pa to. Isipin nyo, wala pa to. Ayan. Gagawa tayo ng trend line. So, dapat kung saan nag-touch. O, di ba? Ayun, di ba? Isipin nyo, wala pa to. So, di ba dito tumama? So, pwede mo ilagay ngayon dyan yung, ayan, pwede mo ilagay dyan. Ayan, meron din yan, dito tayo mag-umpisa sa kwan para mas malinaw. Yung liquidity sweep, tingnan nyo. Isipin nyo yung price nandito pa lang. Ayan, di ba? Ayan. So ngayon, ito ngayon yung touches, ito touches. Ano to? Bakit lumusot dito? Ito yung liquidity sweep. Kasi maraming retail traders, pag nandito na, nagbabay na sila. So, stop loss nandito. So, ang gagawin ng market, i-induce nyo yung price dito pababa para ma-stop loss bago bumalik. O, ayun na naman. O, ayun. Okay. Pagdating doon, yan. O. Sabihin na natin, mababago ngayon yung trend line, mapupunta naman dito. So, ayun naman yung panibagong trend kasi lalagay mo dun ayun. Pansinin nyo, meron na namang, di ba? Pagdating dito, yung iba, magbabay na dito. Ayun, biglang may liquidity sweep. Kaya nga, whenever you see a trend line, wait for the liquidity sweep bago kayo pumasok. Kasi alam ng mga institusyon na nagbabay yung mga retailer dito, and then, magkakaroon ng liquidity sweep yan. So, imbis na buy na kagad, di ba? Magkakaroon tayo ng separate topic dyan about institution and retail trader. Okay na ngayon. Ito na naman yung trend line mo. Ayan. Sabihin na natin yan. Pansinin nyo. Kung iba dito, nag-buy na naman. Pero ba't hindi tumuloy? Binalikan. Ito na may liquidity sweep. Yan. Pwede nga mangyari yan. Mag-adjust na naman yung trend line na yan. Pwede nga mangyari yan. Trend line, bababa na naman konti. So, pagtaas ng market, let's say, pagdating dito, pwedeng bumaba na naman, pwedeng sumundot ng pababa hanggang ma-squeeze sila. So, dito, ganun din dito. May mga liquidity sweep din dito sa taas yan. Minsan, ayan ayan Diba? Ito yung original. Ayan. Kung retail trader ka, ang gagawin mo dyan, magsasell ka na dito. Sell. Ayun, may liquidity sweep. Bago bumalik. Another liquidity sweep.
So, ang mangyayari yan, pag bumaba na rito, aangat na naman. Mag-a-adjust na may trend line. Ayun na may trend line. No? Ayan. So, dito, medyo nirespeto niya. So, dito, hindi natin masasabi. Maaaring magkaroon ng liquidity sweep. So, mas maganda talaga, naghihintay kayo ng liquidity sweep bago kayo pumasok. At the moment, nasa 30 minutes tayo, pwede tayong bumababa ng lower time frame. Sabihin natin 15 minutes, ayun. So, ayun na yung chok. So, ito yung fair value gap. Ayan, fair value gap. Pwedeng balikan ni price yan. Ayun, retest ang lalabas. Bago. So, if that is your trading plan, wait for that trading plan. If it will not happen, diba, dumiretso. Ibig sabihin, huwag kang papasok kasi hindi nangyari yung trading plan mo. You have to wait your trading plan. Pwede mangyari, pwedeng hindi mangyari. Without a trading plan, hindi maganda mag-trade. Okay? Kaya sa trading, kailangan medyo makuan ka yung patience mo andoon. See you 7 p.m. and I hope na makatulong sa inyo to, lalo na sa mga old students.